Mga kababayan nating senior citizens sa Pilipinas, lalo na ang mahigit 60 anyos, may bagong patakaran sa pag-withdrawal ng cash sa mga ATM simula Marso 1 na maaaring makaapekto sa paraan ng pagkuha ninyo ng pera. Huwag kayong alis sa video na ito dahil ipapaliwanag ko kung ano mismo ang nagbago, sino ang apektado, at ano ang dapat ninyong gawin para hindi maantala ang inyong pensyon at pera sa bangko. Maaaring isang maliit na detalye lang ang makapagligtas sa inyo sa malaking abala. Kung kayo ay nasa Pilipinas at gusto ninyo ng malinaw, diretso at updated na impormasyon para sa ating mga senior citizens, siguraduhin mag-subscribe na yon dahil ang channel na ito ay para talaga sa mga Pilipino, para lagi kayong handa at hindi na pag-iwanan. Kung ikaw ay may edad na 60 taon pataas, o kung mayroon kang magulang, lolo, lola, o kamag-anak na nasa ganitong edad na, pakikinin ka ng mabuti sa video na ito dahil ang impormasong ito ay maaaring magbago ng kanilang buhay. Simula ngayong Marso namon, may mga bagong panuntunan na ipinatupad na direktang nakakaapekto sa kung paano maaaring ma-access ng mga nakatatanda ang kanilang pera sa ATM. Hindi ito biro, hindi ito chismis. Ito ay totoong pagbabago na nangyayari na ngayon at kung hindi mo malalaman ang mga ito sa tamang oras, maaari kang maabutan ng matinding abala sa pinakahindi mo inaasahang sandali. Maraming tao ang natuklasan lamang na may pagbabago sa mga patakaran pagkatapos na mangyari ang problema. Pumunta ka sa ATM, isinaksak mo ang iyong card, nag-type ka ng iyong PIN, at biglang ang makina ay hindi ka napapayagan na kumuha ng perang kailangan mo. O baka naman, hihilingin sa iyo ng ATM ang karagdagang impormasyon na hindi mo inaasahan. Ang ganitong sitwasyon ay maaring maging nakakalito, nakakaabala at nakakapagpahiya lalo na kung nasa ibang lugar ka o kung kailangan mo ng pera sa isang emergensya. Kaya naman, mas mabuting malaman mo ang lahat ng ito ngayon habang maaga pa kaysa maranasan ang pagkabigo sa harap ng ATM machine. Kailangan muna nating maunawaan kung bakit nagbago ang mga patakaran. Ang mga bangko at financial institutions sa buong bansa ay nagsimulang magpatupad ng mas mahigpit na mga protokol pagdating sa mga account holders na may edad 60 taon pataas. Ito ay hindi dahil nais nilang pahirapan ang mga nakatatanda. Sa katunayan, ang layunin nito ay protektahan sila. Sa nakalipas na ilang taon, malaki ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng financial fraud, scam at estafa na nanta-target sa mga senior citizens. Ang mga kriminal ay lalong gagiging matalino at malikhaing mahanap ang mga paraan upang malinlang ang mga nakatatanda at ninakaw ang kanilang ipon na pinagtiagaan nila sa mahabang panahon. Ang mga datos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga bangko ay nagpapakita na ang mga senior citizens ang pinaka-vulnerable pagdating sa financial scams. Ito ay dahil sa maraming dahilan. Una, ang maraming nakatatanda ay hindi ganong pamilyar sa modernong teknolohiya at sa mga bagong taktika ng mga manluloko. Pangalawa, ang mga senior ay madalas na may mas malaking halaga ng ipon at pera sa kanilang mga accounts dahil sa mga taon ng pagtitipid at retirement funds. Pangatlo, ang ilang mga nakatatanda ay may mga kondisyong medical tulad ng demensya o iba pang cognitive decline na nagpapadali sa kanila na malinlang. Kaya naman, ang mga bangko ay nagdesisyon na gumawa ng mas mahigpit na mga panuntunan upang protektahan ang kanilang mga kliyenteng senior citizen. Ang isa sa pinakaimportanteng pagbabago na kailangan mong nalaman ay ang bagong withdrawal limits para sa mga senior account holders. Maraming bangko ay nagtatagda na ngayon ng mas mababang araw ang limitasyon sa kung magkano ang maaaring i-withdraw sa ATM sa isang araw. Sa ilang mga bangko, ang limitasyon ito ay maaaring maging kasing baba ng 10,000 piso sa isang araw. Sa ilang mga bangko, ang limitasyong ito ay maaaring maging kasing baba ng 10,000 piso sa isang araw habang ang dating limitasyon ay maaaring umabot sa 20 o 30,000 piso. Alam ko na ang unang naiisip mo ay ang tanong kung paano ka magkakaroon ng sapat na pera kung sakaling kailangan mo nito.
Ito ay isang lehitimong pag-aalala at dadaanan natin ito ng mas detalyado sa kalaunan. Bukod sa withdrawal limits, may isa pang malaking pagbabago na dapat mong malaman. Ang ilang mga bangko ay nagpapatupad na ngayon ng mga karadagang verification steps para sa mga senior account holders. Ibig sabihin nito, kapag pumunta ka sa ATM at sinubukan mong mag-withdraw ng mas malahing halaga ng pera, maaring hihilingin sa iyo ng ATM ang karagdagang patunay ng iyong pagkakakilanlan. Maaring kailanganin mo ang isang one-time password na ipapadala sa iyong registered mobile number. O maaring kailangan mong sagutin ang isang security question na itinakda mo noong buksan mo ang iyong account. Ang mga hakbang na ito ay maaring mukhang abala sa simula. Ngunit ito ay ginawa upang matiyak na ikaw lamang ang may access sa iyong pera at walang ibang tao ang maaring gamitin ang iyong account ng walang iyong pahintulot. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kung ano ang eksaktong dapat mong gawin upang ihanda ang iyong sarili para sa mga bagong panuntunan na ito. Ang unang hakbang na kailangan mong gawin ay ang pumunta sa iyong bangko ng personal at makipag-usap sa isang customer service representative. Huwag umasa lamang sa mga impormasyong nakukuha mo sa social media o sa mga text messages mula sa hindi kilalang mga tao. Ang mga opisya na impormasyon ay makukuha lamang mula sa iyong bangko mismo, na impormasyon ay makukuha lamang mula sa iyong bangko mismo. Kapag pumunta ka doon, tanumin mo ang tungkol sa kasalukuyang withdrawal limits ng iyong account, ang mga bagong verification requirements, at kung paano mo ma-update ang iyong contact information upang matanggap mo ang mga OTP at iba pang security notifications. Ang isa sa pinakakaraniwang problema na nararanasan ng mga senior citizens pagdating sa bagong mga patakaran sa ATM ay ang hindi na-update na contact information sa kanilang account. Maraming matatanda ang nagbukas ng kanilang account, maraming taon na ang nakalipas. Baka noong meron pa silang ibang cellphone number o ibang address. Kung ang iyong bangko ay nagpapadala ng mga OTP o security alerts sa iyong lumang cellphone number, hindi mo ito matatanggap at hindi mo makukuha ang iyong pera sa ATM. Kaya naman, mahalaga na tiyakin mo ngayon pa lamang na ang lahat ng iyong contact information sa iyong bangko ay updated at tama. Ang simpleng hakbang na ito ay makakaiwas sa iyo ng maraming problema sa hinaharap. Meron isa pang bagay na kailangan nating pag-usapan ng masinsinan, at ito ay tungkol sa mga scam na gumagamit ng mga bagong patakaran bilang dahilan para linlangin ang mga tao. Sa oras na lumabas ang balita tungkol sa mga bagong panuntunan sa ATM para sa mga senior citizens, agad na sinamantala ng mga kriminal at maluloko ang sitwasyon. Magsisimula silang tumawag sa mga matatanda at magpapanggap na mga ahente ng bangko. Sasabihin nila na kailangan nilang i-verify ang iyong account dahil sa mga bagong regulasyon. Hihilingin nila ang iyong account number, ang iyong ATM PIN o ang iyong one-time password. Pakinggan mo ito ng mabuti. Pakinggan mo ito ng mabuti. Ang iyong tunay na bangko ay hindi kailanman hihiling ng iyong PIN o OTP sa pamamagitan ng telepono, text message o email. Ito ay isang tanda ng scam at dapat mong agad na ibaba ang telepono at tumawag sa opisyal na hotline ng iyong bangko upang i-report ang insidente. Pag-usapan din natin ang mga espesyal na probisyon na natutulong sa mga senior citizens. Kahit na may mga bagong limitasyon at restrictions, ang mga bangko ay naglalagay din ng mga espesyal na serbisyo para sa mga nakatatanda. Halimbawa, maraming bangko ngayon ay may dedicated senior citizen counters sa loob ng kanilang mga branch. Kung ang ATM limits ay hindi sapat para sa iyong pangangailangan, maaari kang pumunta sa loob ng bangko at doon ay may mas mataas na limitasyon ang mga withdrawals sa teller. Bukod dito, ang ilang mga bangko ay nag-aalok ng mga espesyal na senior citizen accounts na may mga benepisyo tulad ng mas mataas na interest rates, waived service fees, at priority service. Ang unang bagay na dapat mong gawin bago pumunta sa ATM ay tiyakin na ikaw ay nasa ligtas na lugar. Pumili ng ATM na nasa magulong lugar tulad ng loob ng mall, sa tapat ng bangko o sa lugar na may mga tao. Iwasan ang mga ATM na nasa madilim na sulok o sa mga lugar na hindi masyadong tinatambayan ng mga tao, lalo na kung gabi na.
Kapag ikaw ay nasa ATM na, tiyakin na walang tao na nakatayo ng malapit sa iyo na maaaring makakita ng iyong PIN. Gamitin ang iyong kamay upang takpan ang keypad habang inuinput mo ang iyong PIN. At kapag natapos mo na ang iyong transaksyon, tiyakin na kinuha mo na ang iyong card, ang iyong pera, at ang iyong receipt bago umalis. Ang isa pang napakahalagang bagay na dapat mong malaman ay ang tungkol sa kung paano dapat mag-react kung ang ATM ay humingi ng hindi mo inaasahang impormasyon o kung ang transaksyon ay hindi natapos ng maayos. Halimbawa, kung ang ATM ay bigla na lang nanahimik habang ikaw ay naghihintay ng iyong pera, huwag agad umalis. Minsan, ang ATM ay nag-dispense pa rin ang pera pagkatapos ng ilang sandali. Ngunit kung lumipas na ang mahabang oras at wala pa rin nangyayari, huwag subukang ipasok muli ang iyong card. Sa halip, tawagan agad ang hotline ng iyong bangko at i-report ang insidente. Itago ang iyong reference number at ang oras ng transaksyon dahil kakailanganin mo ito para sa iyong reklamo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga alternatibong paraan upang ma-access ang iyong pera nang hindi umaasa lamang sa ATM. Sa panahon na iyon, meron ng maraming iba't ibang paraan upang mag-transact ng hindi kailangang pumunta sa ATM o sa bangko. Ang isa sa pinaka-convenient ay ang mobile banking or online banking. Kahit na ang maraming senior citizens ay hindi sanay sa teknolohiya, ang mga bangko ay gumawa ng paraan upang gawing mas madali at mas accessible ang kanilang mobile apps para sa mga nakatatanda. Ang mga app na ito ay may malalaking font, simpleng interface at madaling sundin na mga hakbang. Kung meron kang smartphone, maaring magtanong ka sa iyong anak, apo, o sa mga tauhan ng bangko kung paano mag-set up ng mobile banking sa iyong teleponyo. Ang isa pang alternatibo ay ang paggamit ng GCash, Maya, o iba pang electronic wallets. Ang mga platform na ito ay nadibigay ng paraan upang makatanggap, makapagpadala, at makapagbayad ng pera nang hindi kailangang pumunta sa ATM o sa bangko. Ang iyong pensyon, retirement pay, o iba pang regular na kita ay maaring direktang ipadala sa iyong e-wallet account at mula doon, maari mo itong gamitin para sa iyong pang-araw-araw na mga gastusin. Maraming tindahan, palengke at mga establishmento ngayon ay tumatanggap ng bayad sa pamamagitan ng GCash o Maya, kaya hindi mo na kailangang palaging magdadala ng cash. Ang baday na ito ay hindi lamang mag-inhawa, kundi ligtas din dahil hindi mo na kailangang magdadala ng malaking halaga ng pera. Pag-usapan din natin ang tungkol sa mga karapatan ng mga senior citizens pagdating sa mga matatanda ay may karapatang makatanggap ng priority service sa lahat ng government at private establishments kasama na ang mga bangko. Ibig sabihin nito, ikaw bilang isang senior citizen ay may karapatang mauna sa pila, makatanggap ng espesyal na atensyon mula sa mga tauhan ng bangko at makatanggap ng tulong kung hindi mo naiintindihan ang mga proseso ng bangko. Huwag kang mahiyang gamitin ang iyong mga karapatan bilang isang senior citizen. Ang mga karapatang ito ay nandoon upang protektahan ka at gawing mas madali ang iyong buhay. Mahalaga rin na pag-usapan ang tungkol sa papel ng mga pamilya sa tulong sa kanilang mga senior citizen na kamag-anak pagdating sa mga bagong patakaran sa ATM at banking. Kung ikaw ay anak o apo ng isang senior citizen, ang iyong responsibilidad ay tiyakin ng iyong magulang o lolo at lola ay may tamang impormasyon tungkol sa mga bagong patakaran. Samahan sila sa pagpunta sa bangko upang i-update ang kanilang account information at matuto tungkol sa mga bagong serbisyo. Kung may gadget sila, tulungan silang i-set up ang mobile banking app ng kanilang bangko at turuan silang gamitin ito ng ligtas. Maging mapagbantay din sa mga kahinahinalang tawag o mensahe na maaaring matanggap ng iyong mga magulang at sabihin sa kanila na huwag ibigay ang kanilang personal na impormasyon sa sinuman na tumatawag na nagpapanggap na empleyado ng bangko, Isang napakahalagang bagay pa ang gusto kong ibahagi sa inyo bago nating tapusin ang ating pag-uusap na iyon, at ito ay tungkol sa emergency preparedness pagdating sa pera.
Kahit gaano karami ang aming ipaliwanag sa mga bagong patakaran at teknolohiya, may mga pagkakataon pa rin na ang pinakaligtas at pinakamaginhawang solusyon ay ang magkaroon ng tamang dami ng cash sa bahay para sa mga emergency. Ang mga eksperto sa financial planning ay nagmumungkahi na ang bawat pamilya ay dapat magpanatili ng 3 hanggang 5 araw na halaga ng gastusin bilang emergency cash sa bahay. Araw na halaga ng gastusin bilang emergency cash sa bahay. Ito ay hindi para sa pang-araw-araw na paggastos, kundi para sa mga hindi inaasahang sitwasyon tulad ng natural disasters, kapangyarihan, o iba pang krisis kung saan maaaring hindi available ang mga ATM o electronic payment systems. Habang tayo ay papalapit na sa katapusan ng ating usapan ngayon, nais ko rin ibahagi ang ilang mga bagay na dapat mong gawin ngayon mismo, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon na. Una, tawagan o bisitahin ang iyong bangko at tanungin kung ano ang mga kasalukuyang patakaran para sa mga senior citizen account holders. Mga kasalukuyang patakaran para sa mga senior citizen account holders. Pangalawa, i-update ang iyong contact information sa iyong bangko upang matiyak na tatanggap ka ng lahat ng mahalagang notifications at OTP. Pangatlo, kung mayroon kang pamilyang miyembro na maaaring tulungan ka, humingi ng tulong sa pag-set up ng mobile banking o e-wallet. Pang-apat, alamin ang mga espesyal na benepisyo na makukuha mo bilang isang senior citizen sa iyong bangko, tulad ng waived fees, priority service o mas mataas na interest rates. At ikalima, ibahagi ang impormasong ito sa iyong mga kaibigan at kamag-anak na senior citizens upang matulungan mo rin silang maging handa. Ang mundo ng banking at financial transactions ay patuloy na nagbabago at ang mga pagbabagong ito ay hindi palaging madaling harapin, lalo na para sa mga nakatatanda na sanay na sa lumang paraan ng paggawa ng mga bagay. Ngunit ang mabuting balita ay ang lahat ng pagbabagong ito, kahit na mukhang komplikado sa simula, ay talagang ginawa upang protektahan ang mga senior citizens at yakin na ang kanilang mga ipon at pera ay ligtas. Ang mga bangko ay nariyan upang tulungan kayo at huwag kayong mag-alinlangan na humingi ng tulong kapag kailangan ninyo ito. Walang tanong na masyadong simpleng itatanong at walang prosesong masyadong mahirap na pag-aralan kung ikaw ay handa at handang matuto. Salamat sa iyong pako, sana ay ito. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang pagkakaroon ng tamang impormasyon sa tamang oras ay maaaring makapagligtas sa iyo mula sa maraming problema at pagkabigo. Ibahagi ang video na ito sa mga tao sa iyong buhay na maaaring makinabang dito, lalo na ang iyong mga magulang, lolo at lola at mga kaibigan na senior citizens. At kung mayroon kang mga katanungan o karanasan na gusto mong ibahagi, huwag mag-alinlangan na mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang aming layunin ay tiyakin na ang bawat senior citizens sa ating bansa ay may tamang impormasyon at suporta na kailangan nila upang mabuhay ng may dignidad, seguridad at kapayapaan ng isip. Kayo ang pinagmamahal at pinahahalagahang bahagi ng ating lipunan at ang inyong kagalingan at kaligtasan ay palaging una sa aming listahan ng prioridad.